Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na pansamantala siyang palayain ng International Criminal Court lalo't may isang bansa raw na handang kumanlong sa kanya. Pero nangangambarihan ng pamilya ng mga biktima ng drug war. Baka raw kasi takutin ni Digong ang mga testigo para umatras sa kaso. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. By virtue of the warrant of arrest. Formal nang hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang interim release o pansamantalang paglaya sa ICC Detention Center sa The Hague. Ayon sa lead counsel niya na si Attorney Nicholas Kaufman, pumayag ang gobyerno ng isang ICC member state na kukupkupin si Duterte habang siya ay nililitis. Sa edad na 80 years old, iginiit din ang kampo ni Duterte na masyado na siyang matanda at maraming iniindang sakit para manatili sa kulungan. Hindi rin daw siya flight risk at hindi rin magtatago. Sa kopya ng kanyang request, nakasaad na nakipagdialogo na ang defense team ni Duterte sa ICC prosecutors at hindi sila umano tututol sa posibleng paglaya ng dating Pangulo. Para naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, panahon na para makalabas si Duterte dahil sa humanitarian reasons at sa questionable umanong pag-aresto sa kanya. Hindi sinunod ang batas ng Rome Statute, hindi rin sinunod ang batas ng Pilipinas. If those circumstances are present, and to my mind, as a lawyer, they're present, then the order for his interim release should come forthwith. Umaasa naman si Vice President Sara Duterte na si Senadora Amy Marcos ang magpapauwi sa kanyang ama sa Pilipinas. Kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Para siyang naka-hostage. Sagot dyan ng palasyo, walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. kapansin-pansin naman ang mga katagang Mr. Duterte will not continue to commit crimes sa request ng defense team niya para sa interim release. Nakita rin ito ng palasyo, kaya tanong nila. So may pag-amin ba rito? Sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges. Tutol naman ang mga biktima ng drug war na makalaya si Duterte. Giit nila, posible raw malagay sa peligro ang mga testigo sa kaso. Kayang-kaya niya i-endanger ang investigation. Ngayon, yung pag-intimidate ng witnesses, kaya niyang gawin yun. Ayon naman sa ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, may mga pinagbigyan na noon ang ICC ng interim release, pero para lamang ito sa minor offenses. Kahit mapagbigyan ng interim release, required pa rin si Duterte na dumalo sa paglilitis. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.